There are fathers who are watching that may be tired, fathers that are grieving or praying silently for their children or wondering if they are doing enough. Yung God's love, yung love of the Father, yun ang main source ng love na dapat maghari sa puso ng mga anak ng Diyos. Para ma-please mo ang heart ng Creator, magkaroon ka ng genuine fear of God. Because fear of God is the beginning of wisdom in living. Pag hindi ka nagkaroon ng genuine fear of God, hindi ka nagkaroon ng passionate desire to please the heart of God, papasok yung temptation that your earthly existence is characterized of compromising the principles of God just to please the eyes of men. Kaya ang aking success, masasabi ko, kapag naipadama ko na sa aking mga anak at apo at sa aking kapwa, yung highest form of love, yung agape love na pinakita ng Panginoon. Was it hard na sabay na tatay ka and then meron kang ministry na calling ng Lord sa buhay mo? Ikaw bilang tatay na nagre-raise ka ng 4 na anak tapos meron ding ministry. Nung una, nung nagsisimula kami ng Mahal Mo, bago pa lang, siyempre nakakumbida ako sa stage as speaker. Graduation, birthday, ninyong magkakapatid. Naalala ko pa, hindi ko mo. Lagi niyang pinapaalala sa iyo yun. Oo. Pero meron din namang birthdays ko na wala kayo. Naalala ko, nag-swimming ako. May 3 lang kasama ko. Yung mga kapitbahay natin. Birthdays ng anak ko, patungo ko sa airport. Si Joel, halos umiyak sa stage, ano? Hindi ko kasi nga, nakalublob ako sa ministry. Noong umpisa. Akala ko kasi ang ministry sa Diyos, isa. Magkaiba pala yung personal relationship mo sa Diyos. Iba yung handling mo ng ministry na pinagkatiwala sa Diyos. Never neglect your family. Ang palakpak ng tao, magandang pakinggan. Pero puno ng pait yan pagdating sa mga trials. Tsaka pag gusto ka lang nila, no? Pag gusto ka lang nila. Kaya importante, mamatay ka sa sarili mo. The only way for Jesus to live in you is once you die to yourself. You are no longer hungry for the applause of men. What changed nung sinabi mo nung una, akala mo si God tsaka ang ministry iisa, tapos tsaka palang family. So what happened or what came to be? Na-realize mo lang siya eventually or paano naging gano'n na yung prinsipyo mo afterwards? Na God, family, and then ministry or career? Una sa Word of God. Punong-puno ang Word of God ng love and care for the family, especially for the children. Pag lumaki ang mga bata, ang malungkot, maraming pastors all over the world, ang mga anak naging wayward. Pero effective ang kanilang preaching, ang gaganda, Fruitful ang ministry. Napabayaan yung mga anak. Kaya wasak ang buhay. Marami yan sa kasaysayan. And given din na siguro kasama din na syempre ang kaaway, ang first siguro na ina-attack inside the church, pamilya ng pastor. Of course. Yan ang modus operandi ng Diablo. Yes. Kaya pag hindi ka aware, hindi ka malalim sa Lord, madali kang mag-compromise madali kang mahikayat na kapaligiran. Pero pag malalim ang iyong relationship sa Diyos, hindi ka bibitiw sa prinsipyo niya. What is it about God na as a father na sa tingin mo dapat lahat ng tao maintindihan? Alam mo, yung verse sa Romans chapter 5, verse 8, God commended or demonstrated His love for us. When we were still sinners, Christ Jesus died for us. That verse is the revelation of what we call unconditional love for the sinners. Unconditional. Binigay nga niya si Jesus
pinakamahalagang kayamanan ng Diyos Ama, ang kanyang anak, bugtong na anak. Binigay niya at sinakripisyo niya sa cross of Calvary. Naghari yung pagmamahal niya sa tao na kanyang obra maestra. Yun ang supreme sacrifice na pinakita ng Diyos. Para lang yung na-embargo na lahi ng tao, na-embargo ni Satanas dahil sa original sin ni Adan at ni Eva, maibalik ng Panginoon. Kaya nang mamatay si Jesus, ang hawak niya sa kanang kamay, metaphorically or symbolically, kamay ng banal na Diyos. Hawak niya sa kaliwang kamay, ang kamay ng makasalanang tao. Father, it is finished. Na-reconcile niya sa cross of Calvary. Yun ang supreme sacrifice of God based on the supreme love of God. Yung God's love, yung love of the Father, yun ang main source ng love na dapat maghari sa puso ng mga anak ng Diyos. So in short, something to understand about God the Father is that unconditional ang love ng Lord. Kumbaga, parang as a father, unconditional din. Na parang kahit anong, kumbaga parang kahit, no, parang before ka lumapit, dahil anak ka, parang regardless, hindi mo kailangan maging perfect para mahalin ka ni Lord. Absolutely eh. Kasi tatay, ang Lord ay parang ama na, kumbaga parang yung parable of the prodigal son. Sa Bible nga yun eh. Yes. Ang main reason si Jesus nagpunta sa lupa to seek and to save the lost. The lost, the sinners. Hindi for the righteous people. Diba? Correct. So, malapit na tayong matapos. Ang question ko na lang, ano yung prayer mo or siguro palagi mong pinagpipray para sa aming mga anak mo at para sa mga apo mo? Number one, mabuhay sila na ang main mission nila sa kanilang earthly existence is to please the heart of our Creator. To please the heart of our Creator. Para ma-please mo ang heart ng Creator, magkaroon ka ng genuine fear of God. Because fear of God is the beginning of wisdom in living. Para magkaroon ng genuine fear of God, ipag-pray mo na magkaroon ka ng genuine passionate love for God at makilala mo siya sa mas malalim na paraan. Kasi yun ang guarantee ng iyong glorious eternity. Pag hindi ka nagkaroon ng genuine fear of God, hindi ka nagkaroon ng passionate desire to please the heart of God, papasok yung temptation that your earthly existence is characterized of compromising the principles of God just to please the eyes of men. Iyon ang pinaka-fatal. Kasi kahit na ano pang maranasan mo sa mundong ito, maging pinakamayaman ka man tao, pinakamakapangyarihan, pinakapopular, lahat na sa iyo. Pero pag nahulog sa impyerno ang kaluluwa mo, buti pa hindi ka pinanganak. Ano silbing pinanganak ka, nabuhay ka ng 100 taon, 80 anyos, o 100 taon, o 120 years. Pero yung ultimate na life mo sa dagat-dagatang apoy ng impyerno, Revelation 21 verse 8, lahat ng mga murderers, lahat ng mga thieves, lahat ng mga immoral, lahat ng mga nasa idolatry, witchcraft na buhay. Impyerno, dagat-dagatang apoy ng impyerno with burning sulfur. Kaya lahat na yan, kahit na pinakamakapangyarihan kang tao sa balat ng lupa, pinakamayaman ka na, baliwan ang lahat yan. Pag napunta ka sa impyerno, daig ka ng isang magsasaka, anak ng magsasaka, masaya ang buhay, nabubuhay ng simple, pero ang assurance ng joy to be a citizen of heaven is immeasurable. Yung maging American citizen, yung iba, yun ang pangarap eh. Maging Canadian citizen, yun ang pangarap. Hindi na naintindihan, magbabayad ka ng mahal. Pag hindi pa na-aprobahan, hindi mo mariripan. Samantalang ito, citizenship of heaven, libreng-libre. John chapter 1 verse 12. Pag nakilala mo si Jesus,
Anong significance ng kamatayan niya sa krus? Kapag kamatay at pagkabuhay na maguli. Pag na-absorb mo yun, tinanggap mo siyang tunay. Wow, daig mo pang multi-billionaire sa buhay. Kaya inyo na ang mundo. Lahat ng hari at presidente magiging beggar sa tingin ng kasaysayan at sa tingin ng Diyos. Kaya kailangan malaman ng tao yun. Iba yung creator mo ay muling nabalik ka at nabubuhay ka to please Him. So, yun ang prayer mo sa lahat ng mga apo, Number anak, one araw-araw. Tama. Kasi, yun ang susi naman para maranasan mo yung tinatawag na abundant, victorious life. Yun ang susi Yung relationship mo sa Diyos Merong iba, sangkatutang kayamanan, bilyon-bilyon. Galing sa mali-maleta, no? Ha? Pero, walang peace yan. Totoo. Hindi totoo may peace yan. wala kayong peace. Mga superficial peace lang yan. Wala kayong peace kahit anong gawin nyo. Importante gawin mo yung perfect ng will ng Diyos sa'yo. Amen. Hindi yung perfect will ng Diyos, perfect will ng tao. Tama. Praise God. At naniniwala ako and I agree to that prayer na lahat kaming magkakapatid at lahat ng apo mo ay totoo at fully maranasan ang salvation na inoffer ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo para sa amin. Kapag ang mga anak o pamilya talagang na-inlove sa Diyos ng totoo, hindi na makapapasok ang diablo Yung spirit ng bangayan, envyings, jealousies, insecurity, greed, covetousness, lahat ng characteristics ng diablo, hindi makapasok yan. Kaya yun ang guarantee. At number one dun, mamatay ka sa sarili mo para si Jesus lang ang mabuhay. Mabuhay. Amen. Yun ang sikreto. Amen. At dahil dyan, ang mga taong pinagpipray mo araw-araw ay may mensahe para sa'yo. So, I want you to watch this video. Happy Father's Day sa aking minamahal na ama, Brother Eddie Villanueva. Ipinakita niyo sa amin na ang pagiging ama ay higit pa sa pag-aaruga ng pamilya. Ito ay pagiging gabay at pagtatanggol ng bayan. Sa pamamagitan ng mga batas na inyong sinulong, nakapagbigay kayo ng kapakinabangan sa mga Pilipino at sa inyong malasakit na tulungan nyo ang mga nangangailangan. Bilang anak, buong puso ko pong pinagmamalaki ang inyong dedikasyon na nagsisilbing huwaran sa ating bayan at lalawigan, pati na sa buong sambayanan. Maraming salamat sa inyong walang sawang paglilingkod at pagmamahal. We love you, Dad. Sa lahat po ng mga haligi ng tahanan, lalo na po sa aking pinakamamahal na daddy, Brother Eddie. Taos-puso po kaming nagpapasalamat at nagbibigay pugay sa inyong natatanging pagmamahal, sakripisyo at dedikasyon para po sa amin na inyong mga pamilya. Kayo po ang ginamit ng ating Panginoong Diyos upang maging gabay, tagapagtanggol at katuwang sa paghubog ng pagkatao ng inyong mga anak. Maraming salamat po sa pagsisikap ninyong matugunan ang pangangailangan ng inyong mga anak, hindi lamang po sa material na bagay, kundi maging sa iba't ibang aspeto ng buhay. Mabuhay po kayo and Happy Father's Day. God bless us all. Maraming salamat sa inyong pagbate, aking mga kapatid. Ayan, so last question na tayo, Daddy. Down to the last question before I will ask you to pray for all the fathers na nanonood sa atin ngayon and siguro all the families na nanonood sa atin ngayon. So someday or siguro a lot of people would always remember you as Brother Eddie, the founder of Jael Church, as the preacher, as an evangelist, as a leader, and all that. Pero bilang anak at sa mga apo mo, how do you want your legacy to be? Kumbaga, if we are to describe your legacy, what do you hope
we remember the most about you? Not just as Brother Eddie, as the preacher, as a founder of JL, but as a daddy and a Papa Eddie. Well, isang malaking galakan sa puso ko na lahat ng anak ko at mga apo ko, kasama na yung darating pang mga apo sa tuhod, Kasama si Amelia. madama nila sa aking maliit na buhay na ito sa mundo yung pagmamahal ng Diyos na lumikha ng langit at lupa. Pag ikaw ay may pusong ama, kaya mong unawain, kaya mong patawarin, kahit na anong sukdulang kasalanan na magagawa ng tao sa iyo. Lalo, kahit mga anak mo at apo mo, kaya mong patawarin eh. Maging prinsipyo mo eh, mapalad ang nagpapasensya sa pinagpapasensyahan. Mapalad ang nagpapatawad sa pinapatawad. At ako, pag naipadama ko sa aking mga anak, sa mga apo ko, and future na mga apo sa tuhod, yung madama nila ang pagmamahal ng Diyos. Ganun pala ang pagmamahal ng Diyos. Madali nilang maunawaan ang pagmamahal ng Diyos. Kaya meron John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa makasalanang sanlibutan. Nagawa niyang ibigay ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man na sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Doon magniningning yung kahalagahan ng everlasting life na effectuated because of divine love, agape love ng Diyos. Kaya ang aking success, masasabi ko, kapag naipadama ko na sa aking mga anak at apo, at sa aking kapwa, yung highest form of love, kasi maraming klase ng love eh, yung agape love na pinakita ng Panginoon. Haharap ako sa Diyos someday on Judgment Day na may confidence ako na wala akong dapat ikatakot at ikahiya pagharap ko sa Kanya. Wow. Okay. Praise the Lord. So, of course, our Brother Eddie, this Father's Day, there are fathers who are watching that may be tired, trying to hold it all together or get it all together. Fathers that are grieving or rebuilding or praying silently for their children or wondering if they are doing enough. Can I ask you to pray for those fathers and their families who are listening or watching us right now? Sa mga amang sumusubaybay sa programang ito, Just Joby, iba-iba ang problema ng lahat ng tao, maging lahat ng ama na ngayon ay sumusubaybay. Tandaan ninyo, pinakamabigat man ang dinadanas yung problema sa inyong asawa halimbawa, sa inyong mga anak, o even sa inyong magulang, o sa sino mang related member of your family. Tandaan ninyo, gaano mang kabigat ang problema na yan. Immeasurable man yan sa isip ng tao. This is not uncommon. Nararanasan to ng lahat. Dito sa balat ng lupa, dito sa mundo, talagang natural ang lahat ng klase ng challenges ng problema. Ang importante, maunawaan ninyo, gusto ng Diyos, you are more than conqueror through Christ Jesus who loves you. Kung nagawa ng Diyos na ibigay sa iyo ang kanyang bugtong na anak, sa inyo at sa akin. Romans chapter 8 verse 32, God did not spare His own Son, but gave Himself to you and me. Will He not give all things to you freely with Him? Kung hindi nagawang ipagkait ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak, na isinakripisyo sa cross of Calvary para sa inyo at sa aking kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ano ito, hindi niya maibibigay ang lahat. Isipin lahat ninyo lagi, mismo ang Diyos Ama natin nag-sacrifice. Kaya, ang simple lang yan. Lahat ng problema niyo, matapos niyo ipanalangin sa pangalan ni Kristo Jesus, sa ating Ama, matapos na mag-wage kayo ng spiritual warfare, in Jesus' name, I rebuke all these works of the devil. I cancel them with the blood of Jesus. Then release
the benefits of Calvary, the victory of Jesus on your life and on your family. And believe it and give thanks to the Lord. Leave everything to God and live peacefully and move forward. Panginoon, basbasan mo ang lahat ng ama na ngayon ay sumusubaybay sa programang ito. Lay your hands upon them. Stretch your miraculous hands, Lord. By the power of your Holy Spirit, lay your hands upon them. Release unto them the surging resurrection power of Jesus. Release unto them the spirit that raised up Jesus from the dead. Quicken their spirit, quicken their soul, quicken their bodies, quicken their mind, Lord, and make them whole. Panginoon, enlighten them. Let them realize problems are natural in this earthly existence. But problems can make or break. Let them have the right attitude that God wants them to be more than conqueror through Christ Jesus who loves them. Yes, Lord. Hallelujah. That God wants them to do all things through Christ Jesus who strengthens them. Philippians 4:13. That their earthly existence here is just a prelude to a glorious eternity in the future with you. In Jesus' name. They just continue to be faithful to you, Lord. Hallelujah. That no amount of testings and trials of life should be allowed to overcome them, but rather to intensify more their faith on you and their love for you. Fill their hearts, Lord, with passionate love for God, Yes, Lord. and fill them with the fresh anointing, power, knowledge, and wisdom. Hallelujah. Jesus. Thank you, Lord. To be a great witness for Christ, Amen. pleasing the Lord in their earthly existence, and surely they will experience their promised land. Amen. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. All for your glory in Jesus' name. Amen. Thank you so much, Brother Eddie. Thank you, Daddy, for being our guest here. Sana hindi ito ang una at huli. Marami pa tayong next time na pag-uusapan at pagkukwentuhan sa susunod ng mga episodes ng Just Jovie. Praise the Lord. Alam mo, Ano? ang hindi mo alam, Ano? nararamdaman ko tuwan-tuwa si mami mo sa langit. Pati si Johnny. Kasi Nakikinita na kung anong reaction ni ate. pangarap ng mami mo, kaya pinangalan sa Elisha, triple anointing. Ayan na siya. Itong Just Jovie television program is just the beginning. Praise God. Amen. We are now in the last days, and the battle between evil and good is becoming fiercer. But the victory of His faithful people will be far, far greater Amen. in glory and power. In Jesus' name. All for the utmost glory of God. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Congratulations. Maraming pong salamat ulit, Bishop Brother Eddie, Daddy. Salamat po. Fatherhood was never meant to be perfect, only faithful. In Scripture, we see imperfect fathers, praying fathers, grieving fathers, waiting fathers. But above all, we see a faithful God who remains a faithful father to all of us. The Bible says, as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. Psalm chapter 103, verse 13. So whether you're a dad, missing a dad, healing from wounds, becoming one, or learning what fatherhood means, may today remind you that our Heavenly Father never stops pursuing us, guiding us, and loving us. Happy Father's Day! Hug your dad if you can. Pray for him if you can. Forgive if you need to. Honor them while there is still time. This has been Just Jovie. All glory belongs to Jesus Christ. Until next time.